Justin Baltazar ang isa sa options ni Coach Tim Cone na pwedeng pamalit nga niya kina Kai Sotto at AG Edu, at lumabas na rin yung katotohanan mula na mismo dito kay Justin Baltazar at mukhang pwede nga ang kanyang dahilan na ito dahil hindi nga ito na-invite ng Gilas noon at palagay ng mga fans ay siya talaga ang umaayaw, kaya naman nasaktan rin itong si Justin Baltazar dahil sa mga comment at bash na kanyang natatanggap dahil sa akala nga ng mga fans ay siya noon ang umaayaw sa Gilas team, pero ang totoo ay hindi pala ito nabigyan ng imbitasyon. Kung mapapansin nga naman natin ay wala siya sa options o Gilas pool noon, kaya naman siya talaga ang walang invitation na nagmula sa Gilas o SBP. Maganda yung height niya na nasa 6'10", at kung na-develop pa ito sa high level competition ay mas lalakas pa ito at pwedeng maging kasama ni Kai Sotto at AG Edu sa hinaharap, dahil na rin sa malapit-lapit na rin ang retirement ni Junmar Fajardo at Japet Aguilar sa Gilas team. Naglalaro ngayon si Justin Baltazar sa MPBL at sa team ng Pampanga G Lanterns at may kontrata pa siya sa team na ito. Maganda sana yung height niya na nasa halos 6'10" at makakatulong ito sa Gilas team. Problema nga rin ngayon ni Coach Tim Cone kung sino ang ipapalit niya dito kina Kai Sotto at AG Edu, at maging itong si Ange Kouame ay hindi rin sigurado ang status dahil sa ongoing rin ang usapan ng isang European basketball team at sa kampo naman ni Ange Kouame, at kung nakuha ni Ange Kouame ang kontrata ay ipapatawag na rin ito ng kanyang mother team. Nakita na natin ang Junmar Japet Aguilar duo at hindi talaga sasapat ang dalawang veteranong players natin na ito dito sa Asia level dahil hindi nila makaya-kaya ang isang Hamed Haddadi noon at mga higante ng China na kagaya na lamang ni Zhou Qi at yung iba pang nagtatangkarang players ng China. Sana nga lang ay magbago pa ang isip ni Justin Baltazar at kung 100% healthy siya ngayon ay sana naman tanggapin niya ngayon ang imbitasyon ni Coach Tim Cone at ng Gilas team. Kailangan ngayon ni Coach Tim Cone ng karagdagang mga players na merong height nang sa ganon ay hindi sila matihado na naman sa loob ng paint, kaya naman sakto sana ang Ange Kouame at Justin Baltazar sa lineup ng Gilas ngayon para sa Asian Games bilang kapalitan ni Japet Aguilar at Junmar Fajardo. Marami tayong mga sentro at power forward sa PBA pero karamihan ay undersized na nasa 6'7" ang height. Nasa Japan na rin ang halos karamihan sa mga Filipino basketball players kagaya na lamang ni Kai Sotto, Dwight Ramos, Robert Bolick at iba pa, at naghahanda na ang mga ito para sa Japan B-League 2023-2024 season at mas exciting pa ngayon ang Japan B-League. Dedepensahan naman ni Carl Tamayo ang kanilang pagiging kampiyon at asahan natin na madadagdagan ang kanyang playing time ngayong 2023-2024 season sa team naman ng Ryokyu Golden Kings. Serbia ang unang nakapasok sa finals at nagawa nilang talunin ang team ng Canada sa score na 95-86. 9 points ang naging lamang ng Serbia. Bogdan Bogdanovic ang nanguna sa scoring para sa team ng Serbia at meron siyang 23 points sa 28 minutes playing time. Milutinov at si Dobrik naman ay tig 16 points ang naging ambag para sa team ng Serbia. Malakas-lakas rin itong Serbia at halos Nikola Jokic rin ang galawan ng kanilang mga bigs, kaya naman kahit na hindi nga naglaro itong si Nikola Jokic sa team ng Serbia ay maganda pa rin ang kanilang nilalaro sa FIBA World Cup 2023. Ang dating magkakampi sa Lakers naman na sina Austin Reeves at Dennis Schroeder ay nagkasubukan dito sa FIBA World Cup 2023 at nagharap sila sa semifinals ng FIBA World Cup. Germany laban sa team ng USA ang isa sa inabangan ng mga Filipino basketball fans dahil na rin sa isa itong magandang laban at hindi nga sila nabigo dahil sobrang naging dikit ang larong ito at isang malaking upset ang nagawa ng Germany. Ang shooting guard ng Germany na si Andreas ang nanguna sa scoring para sa team ng Germany kontra sa team ng USA at meron itong 24 points. Sinundan naman ito ng kanilang power forward na si Daniel Theis na meron namang 21 points at hindi rin nagpahuli itong si Franz Wagner na merong 22 points at 17 points naman ang nagawa ni Dennis Schroeder. Tama pa rin naman yung expectation na maglalaban yung team ng USA at Canada sa kanilang last game. Yun nga lang ay para sa bronze medal at ang Serbia at Germany ang maglalaban naman para sa gold medal. Sa team naman ng USA ay merong 23 points itong si Anthony Edwards, 21 points para dito kay Austin Reeves at 17 points para kay Michael Bridges at 15 points naman para kay Jalen Bronson. Hindi na nga ang Team USA ang number 1 dito sa FIBA World Cup at dapat baguhin na nila ang kanilang style na sa Olympics lang sila bumubuo ng mga veterano at mabigat na lineup. Dalawang sunod na FIBA World Cup na napahiya ang team ng USA sa basketball, kaya kailangan na sa susunod ay ma-secure na nila ang gold medal dito sa FIBA World Cup. Sa Olympics naman ay USA pa rin ang hari sa larangan ng basketball at sila ang kampiyon sa 4 na magkakasunod na Olympics.
at mukhang magtutuloy-tuloy ito hanggang sa 2024 Paris Olympics. Anthony Edwards naman ang humarap sa media para sa team ng USA at malakas ang player na ito. Yun nga lang ay medyo hilaw pa at bata. At kulang lang ito sa experience at isa rin siya sa mga players na pwedeng sumunod sa yapak ng mga sikat na NBA players kagaya na lamang ni Kobe, LeBron at iba pa dahil nasa kanya ang height, talento at katangian ng isang basketball player na kayang-kayang maging dominant sa NBA. Kitang-kita rin yung frustration sa kanyang mukha sa interview at talagang gusto rin nilang manalo. Yun nga lang ay talagang tinapos sila laban sa team ng Germany ni Dennis Schroeder, Mo Wagner at iba pang NBA players ng Germany.